Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng isang penthouse sa Bonifacio Global City ay tila nanunukso kay Serafina Sarah Villon. Hawak niya isang baso ng ice latte habang nakatingin sa labas, suot ang kanyang designer silk robe. Ngunit sa likod ng marangyang buhay na ito, may isang bombang sasabog sa harap niya. No way, Dad! You're kidding, right? Bulyaw ni Sarah. Halos mabitawan niya ang kanyang baso sa sobrang gulat. Nakahalukip-kip ang kanyang ama, si Don Teodoro sa harap niya. I am serious, Serafina. Masyado ka ng lunod sa luho. Hindi mo alam ang halaga ng bawat sentimong ginagastos mo. Kung gusto mong makuha ang iyong inheritance at ang shares mo sa Villian Group, kailangan mong patunayan na kaya mong mamuhay ng simple. You need to learn how to care for others, not just yourself. At ang paraan mo, gawin akong yaya, isang katulong. Sarah's voice went an octave higher. She, the ice princess of the fashion world, would scrub floors and white noses? Not just any nanny, Sarah. Seryosong dagdag ng kanyang ina. You will be working for the Monteverde family. Si Damon Monteverde. He's looking for a nanny for his daughter. Mapili siya at walang tumatagal na yaya sa anak niya. If you survive 6 months, the inheritance is yours. If not, well, say goodbye to your credit cards. Sarah clenched her jaw. Damon Monteverde, ang kilalang malamig at ruthless na CEO ng Monteverde Empire. Balita sa buong bansa ang misteryong bumabalot sa anak nito. Isang batang basta na lang iniwan sa gate ng mansyon, 5 taon nang nakakaraan. Na napatunayang anak nga ni Damon sa pamamagitan ng DNA test. Fine, Sarah hissed, her eyes burning with determination. I'll do it. How hard can it be to watch over a 5-year-old? Pagkalipas ng 2 araw, natagpuan ni Sarah ang sarili sa harap ng isang nambuhalang gate sa Forbes Park. Wala ng kanyang designer clothes. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting t-shirt, maong na pantalon at sneakers. Kahit ganito ang suot, hindi mo pa rin maikakaila ang ganda at ang aura niya na tila reyna. Papasukin niyo ko. Ako ang bagong aplikante? Madaling nasabi ni Sarah sa guard. Pangalan, ma'am? Tanong ng guard. Sarah, just Sarah. Tipid niyang sagot. Ginamit niya ang kanyang middle name para hindi siya makilala bilang isang Villon. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, halos malula siya sa gara. Pero hindi ang chandelier ang kumuha ng atensyon niya, kung hindi ang lalaking pababa ng hagdan. Nakasuot ito ng navy blue suit, maayos ang buhok at may mga mata na tila kayang tunawin ng kahit sobrang lamig. Si Damon Monteverde. So, you are the new applicant? Damon's voice was like velvet but sharp as a knife. Huminto siya sa harap ni Sarah at pinasadahan to ng tingin mula ulo hanggang paa. You look too polished to be a nanny. Sigurado ka bang hindi ka lang naghahanap ng atensyon ko? Sarah rolled her eyes, forgetting for a moment her mission to act humble. Excuse me, I'm here for the job, not for you. And for your information, I can handle kids better than you can handle your ego. Bahagyang tumaas ang kilay ni Damon. Sa tanang buhay niya, ngayon lamang siya sinagot-sagot na isang aplikante. Bago pa siya makapagsalita, isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon. Daddy, I don't like her. Paalisin mo siya? Isang batang babae na nakasuot na pink tutu dress ang naglalakad pababa. May bitbit na manika at nakasimangot ng sagad. Ito ay si Sky Monteverde, ang batang usap-usapan na terror sa lahat ng yaya. Lumapit si Sky kay Sarah at tinignan to ng masama. You look ugly, and your shoes are cheap. Ayaw kita dito. Sarah smirked. Akala ba ng batang to magpapakumbaba siya? Sanay si Sarah sa mga boardroom meeting at mga matatandang business rival. Hindi siya magpapatalo sa isang 5 taong gulang. Well, little girl, sabi ni Sarah habang pumapantay sa taas ng bata. Hindi ko rin gusto ang attitude mo at ang dress mo. It is so last season. Pero kailangan natin magtiis sa isa't isa dahil hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Nalaglag ang panga ni Sky. Maging si Damon ay natigilan. Walang sino mangyayang nangahas patulan ng katarayan ng kanyang anak. You're hired. Biglang sabi ni Damon. May bahid na nakakalokong ngiti sa mga labi. What? Sabay na sigaw ni Sarah at ni Sky. I like your fire, Sarah, sabi ni Damon habang naglalakad papalabas ng pinto. Let's see kung hanggang kailan mo matitiis ang anak mo. Welcome to hell. Naiwan si Sarah at Sky sa gitna ng sala.
nagpapalitan ng matatalim na tingin. Ang Ice Princess at ang Mini Terror. Humanda ka sa akin, Yaya, banta ni Sky. Bring it on, Brad. Hama naman ni Sarah. Ang unang gabi ni Sarah sa mansyon ng mga Monteverde ay tila isang bangungot na gising. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang maliit na kama sa quarters ng mga kasambahay. Malayo to sa king-size bed niya na sa kanyang penthouse na may 1,000 thread count na bedsheets. Dito ang tayong kasama niya ay isang electric fan na maingay at amoy ng detergent. Tiis lang, Sarah, para sa inheritance, para sa Villion Group. Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang mga kuko na dati laging nakamanicure pero ngayon kailangan ng masanay sa gawaing bahay. 6:00 pa lamang ng umaga, nabulabog na ang kanyang tulog. Isang malamig na tubig ang biglang bumuhos sa kanyang mukha. Wake up, Yaya! I'm hungry! Gawan mo ako ng pancakes! Sigaw ni Sky habang hawak ang isang baso ng tubig. May nakakalokong ngiti sa labi. Napabalikwa si Sarah. Basang-basa ang kanyang buhok at ang suot niyang simpleng pambahay. Ang dati-dating Ice Princess na pinupuri sa mga fashion gala ay mukha ng basang sisiw. Ramdam niya ang init ng ulo na dumarating sa kanyang dibdib. You little... Pigil na bulyaw ni Sarah. Huminga siya ng malalim. Sky, hindi ganyan ang pagising sa tao at lalong hindi akong chef dito. May kusinera ang daddy mo, di ba? I don't care. I want your pancakes at gusto ko hugis Mickey Mouse. Nakapamewang na sagot ng bata. Ang katarayan nito ay refleksyon ng sariling ugali ni Sarah nung bata pa siya pero hindi niya yon napapansin. Fine, pero pagkatapos nito, lilinisin mo tong ginawa mo sa kama ko. Seryosong sabi ni Sarah. In your dreams, Yaya? Bila ni Sky bago tumakbo papalabas. Sa kusina, naging sentro ng atensyon si Sarah. Hindi siya marunong magluto. Sa bahay nila, palagi siyang may personal chef. Pero dahil kailangan niyang magpanggap na mahirap at sanay sa trabaho, kinuha niyang sandok na parang espada. Kailangan ko lang paghaluin ang harina at ang itlog, di ba? Bulong niya sa sarili. Need help, Yaya Sarah? Halos mapatalon si Sarah nang marinig ang baritono at malamig na boses ni Damon sa likuran niya. Nakasuot ito ng puting polo shirt na bahagyang nakatupi ang manggas. Sapat na para makita ang mamahaling relo at ang mga ugat sa braso nito na tila lalo pang nagpagwapo sa kanya. No sir, kayang-kaya ko to. Nataray pa ring sagot ni Sarah nang hindi lumilingon. Talaga? Dahil kanina mo pa hinahalong harina pero hindi mo pa binubuksan ang stove. Puna ni Damon. Habang sumasandal sa kitchen counter, pinapanood ang bawat galaw ni Sarah. Namula ang pisngi ni Sarah. Nakakahiya. Magsisindi na sana ako. Masyado ka lang mabilis mag-judge. Make sure it's edible, Sarah. Ayokong ma-food poison ang sa unang araw mo. Sabi ni Damon bago kumuha ng kape. Lumapit siya ng bahagya kay Sarah. Sapat na para maamoy ni Sarah ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng kape. And one more thing. I heard what happened in the quarters. Don't let her bully you too much, pero wag mo rin siyang paiiyakin. I can handle myself, sir. Monteverde, mas madari pa ako sa anak mo. Hindi mo lang alam. Bulong ni Sarah na di narinig ni Damon dahil palabas na ito. Dumating ang pagkakataon para sa Mickey Mouse pancakes, pero ang kinalabasan, sunog na bilog na may dalawang maliliit na sunog na bilog din sa itaas. Mukha itong monster sa halip na cartoon character. Inihain to ni Sarah kay Sky na kasalukuyang nanonood ng cartoon sa dambuhalang TV sa living room. What's this? Is this a coal? Are you trying to kill me? Sigaw ni Sky pagkakita sa plato. It's a rustic, dark chocolate flavored pancake, Sky. Limited edition yan. Kumain ka na lang. Pagsasinungaling ni Sarah habang plenteng nauupo sa sofa sa tabi ng bata. Kinuha pa ang remote at nilipat ang channel sa isang fashion news. Hey, I'm watching cartoons, bulyaw ni Sky. At ako naman manonood ng balita. Share tayo. Kung ayaw mo, bumalik ka sa kwarto mo at doon ka mag-tantrums. Sigaw ni Sarah na parang di bata ang kausap. Nagpumigla si Sky. Sinubukan niyang hablutin ang remote pero dahil mas matangkad si Sarah, tinataas lang nito ang kamay. Daddy, si Yaya oh, inagaw ang TV? Mabilis na lumapit si Damon mula sa kanyang home office. What's the commotion here? She's mean, Daddy. Pinapakain niya ako ng sunog na tinapay tapos inagaw pa ang TV? Sumbong ni Sky habang nagkukunwaring umiiyak.
Tumingin si Damon kay Sarah. Inasahan ni Sarah na papagalitan siya nito pero laking gulat niya na makita ang bahagyang pagngiti sa sulok ng labi ng CEO. Sky, sabi ko sa'yo, kailangan mo ng yaya na makakatapat sa'yo. It seems you've met your match, sabi ni Damon. Tumingin siya kay Sarah. Sarah, accompany her to the garden. Gusto niyang maglaro at siguraduhin mong hindi siya madudumihan. What? Garden sa ilalim ng tirik na araw? Masisirang skin ko, baka ma-heat stroke ang bata. Mabilis na bawi ni Sarah. Go! That's an order, Yaya. Diin ni Damon. Pero ang mga mata nito ay nananatiling nakatitig sa mga mata ni Sarah. Tila may hinihilap na ang pamilyang nakistap doon. Sa garden, nagsimula ang totoong gera. Kumuha si Sky ng hose ng tubig at itinutok ito kay Sarah. Take this, mean Yaya. Sky, stop it! Sigaw ni Sarah habang pinit na iniiwasan ang tubig. Pero dahil sa sobrang dulas ng damo, nawala ng balanse si Sarah. Akala ni Sarah babagsak siya sa putikan pero may isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Napapikit si Sarah at pagdilat niya, ang mukha ni Damon ang bubungad sa kanya. Sobrang lapit, ramdam niya ang hininga nito. Sabi ko, wag siyang dudumihan pero mukhang ikaw ang kawawa, bulong ni Damon. Sa sandaling ito, tila huminto ang mundo. Para kay Sarah, may kung anong kuryente siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Isang pamilyar na pakiramdam na tila nangyari na noon pero hindi niya matandaan kung saan at kailan. Bitawan mo ko? Mahinang sabi ni Sarah, pilit na itinatago ang kaba. Binitawan siya ni Damon pero hindi nito inalis ang tingin sa kanya habang si Sky naman tawa ng tawa sa gilid. Matapos ang insidente niyan sa garden, mabilis na kumala si Sarah mula sa pagkakasalo ni Damon. Ramdam niyang init sa kanyang mga pisngi na hindi dahil sa sikat ng araw kundi dahil sa kakaibang kaba dulot ng pagkakalapit nila ng CEO. Inayos niya ang kanyang nagulong t-shirt. Sinamaan ang tingin si Sky na kasalukuyan pang humahalakhak habang hawak ang hose. Sky, stop that right now. Seryosong utos sa Damon. Kahit dito sumisigaw ang otoridad sa boses ito ay sapat na para bitawan ng bata ang hose. Go to your room and change. You're soaked. But Daddy... Now, Sky? Padabog na tumalikod ang bata pero bago to tuluyang pumasok sa loob, binilatan muna nito si Sarah. Napabuntong hininga na lang si Sarah. Di niya akalain na ang pagpapanggap bilang mahirap ay mas mahirap pa kaysa sa pagpapatakbo ng isang fashion empire. Ang kanyang likod sumasakit na at ang kanyang mga paa na sanay sa mamahaling heels tila nagrereklamo sa mamarahing sneakers na suot niya. You should change too, Sarah. Puna ni Damon habang nakapamulsa. Pinagmamasdan niya ang babaeng nasa harap niya. May kung ano kay Sarah na hindi tugma sa background nito. Ang paraan ng pagsasalita nito. Ang tindig at kahit ang pagtataray ay hindi katulad ng mga nakaraang yaya na tiklop agad sa isang tingin niya pa lamang. Baka magkasakit ka, mabawasan pa ang mga tao ko? Salamat sa concern, sir, pero kaya ko ng sarili ko. Mataray na sagot ni Sarah. At kung iniisip mong susuko ako dahil lang sa basang damit, nagkakamali ka. Sanay ako sa hirap. Isang malaking kasinungalingan. Sa loob-loob ni Sarah, gusto niya nang tumawag ng Grab at magpahatid sa pinakamalapit na spa pero naisip niya ang mukha ng kanyang ama at ang kasunduan nila. Hindi siya po pwedeng mabigo. Pag-akyat ni Sarah sa itaas para tingnan si Sky, nadatnan niya ang bata na nakaupo sa sahig ng dambuhalan nitong walk-in closet. Nagkalat to ng mga damit at sapatos. Ano na namang drama ito, Sky? Tanong ni Sarah habang nagsisimulang pulutin ang mga nagkalat na mamahaling baro. I can't find my favorite dress. The pink one with the glitters? Baka ninakaw mo, bulyaw ng bata. Excuse me? Sa ganda kong to, magtatangka ko magnakaw ng damit na kasya lang sa manika? Sagot ni Sarah sabay cross arms. At para lang malaman mo, hindi pink na may glitters ang bagay sa'yo. Masyadong masakit sa mata. Why don't you try this white sundress? Mas magmumukha kang tao, hindi ka mukhang cotton candy. Natigilan si Sky. Tiningnan ang puting damit na itinuturo ni Sarah. Sa unang pagkakataon, hindi ito sumigaw. But I like glitters. Makinig ka sa akin. Minsan, less is more. Yan ang turo sa akin ng nanay ko. Mabilis na bawi ni Sarah. Hindi niya pwedeng sabihin na natutunan na iyon sa Paris Fashion Week. Kinuha ni Sky ang damit at pumasok sa banyo para magpalit.
Habang naghihintay, napansin ni Sarah ang isang picture frame sa ibabaw ng nightstand ni Sky. Ito ay larawan ni Damon na karagaang sanggol na si Sky nung bagong panganak pa lamang ito. Walang babae sa picture, walang bakas ng isang ina. Naalala ni Sarah ang kwento ng kanyang mga magulang. Sabi nila lumaki siyang malayo sa kanila dahil sa trabaho, pero bakit tila may mga bahagi ng kanyang alaala na blanco? Bakit tuwing nakikita niya si Sky na nagtitantrums, para nakikita niya ang sarili niya sa isang salamin na malabo ang refleksyon? Yaya, look! I look like a princess, right? Lumabas si Sky suot ang puting damit. Sa totoo lang, napakaganda ng bata. May pagkakahawig ang hugis ng mukha nito kay Sarah. Ang matangos na ilong, ang medyo mapupungay na mata at ang labi na tila laging nakabusangot pero may ganda. You look okay. Pagpapakipot ni Sarah kahit ang totoo na aaliw siya sa bata. O halika na rito, susuklayan kita. Mukha kang dinaanan ng bagyo. Habang sinusuklayan ni Sarah si Sky, naging tahimik ang bata. Isang pambihirang pagkakataon ng kapayapaan sa pagitan ng dalawa. Yaya, do you have a mommy? Biglang tanong ni Sky. Natigilan ang kamay ni Sarah. Oo naman, lahat ng tao may mommy. I don't. Daddy said she just left me at the gate. Bad mommy, right? Malungkot na sabi ni Sky habang nakatingin sa salamin. Kumurot ang puso ni Sarah. Di niya inasahan na sa likod ng katarayan ng batang ito ay mayroong malalim na sugat. Hinawakan niya ang balikat ni Sky. Hindi natin alam ang buong kwento, Sky. Baka naman di niya gustong iwan ka. Baka may dahilan lang siya. Kung mahal niya ako, sana bumalik siya, bulong ni Sky. Di nakasagot si Sarah. Sa halip, mas binilisan niya ang pagsuklay para itago ang emosyon na unti-unti nang lumalabas. Maya-maya, may pumasok si Damon sa kwarto para tawagin sila para sa tanghalian. Naabutan niya ang dalawang tahimik at maayos ang kalagayan. Nagkasundo yata kayo? Tanong ni Damon. Bakas ang pagkamangha sa boses. Huwag kang assuming, sir. Sinuklayan ko lang para di ka mapahiya sa mga bisita mo kung mayroon man. Mataray na tugon ni Sarah bago tumayo at niligpit ang suklay. Actually, I have a business dinner tonight and I want to come with Sky. Sabi ni Damon. Ano? Ako? Sasama sa dinner? Gulat na tanong ni Sarah. Yes, Sky won't behave without a nanny at dahil ikaw ang nakapagpatigil sa kanya, kailangan kitang isama. Wear something decent. May mga extra pang damit sa guest room na iniwan ng mga dating kamag-anak. Pumili ka na lang doon. Pag-alis ni Damon, napangisi si Sarah. Wear something decent? Kung alam lang ni Damon ang mga damit na tinatawag niyang decent ay malamang mas mahal pa sa kinikita ng isang ordinaryong empleyado sa isang taon. Pero dahil kailangan niyang magpanggap, kailangan niyang pumili ng pinakasimpleng damit na makikita niya. Ngunit habang naghahanda, isang palaisipan ang nanatili sa isip ni Sarah. Bakit tuwing lumalapit si Damon sa kanya, tila may pamilya na kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan? At bakit ang amoy ng pabango nito ay tila isang nakakalimutang panaginip na pilit bumabalik sa kanyang gunita? Ang gabing yon ay hindi lang basta business dinner. Ito magiging simula ng unti-unting pagtatagpo ng kanilang mga nakaraan. Isang nakaraang pareho nilang hindi maalala pero nakatatak na sa kanilang mga kaluluwa. Habang tinitingnan ni Sarah ang sarili sa salamin, suot ng isang simpleng itim na dress, hindi niya alam na ang bawat takbang niya sa loob ng mansong iyon ay papalapit na sa katotohanan na nakatago sa loob ng 5 taon. Ang gabing yon ay itinakda para sa isang formal na pagtitipon sa isang exclusive na restaurant sa Makati. Habang sakay ng mamahaling SUV ni Damon, di mapakali si Sarah. Nakaupo siya sa backseat katabi si Sky na abala sa kanyang tablet habang si Damon seryosong nagbabasa ng mga dokumento sa tabi ng driver. Napatingin si Sarah sa kanyang sarili sa refleksyon ng binana. Suot niya isang simpleng black shift dress na nakuha niya sa guest room. Walang kahit na anong alahas maliban sa isang manipis na silver watch na dala niya talaga. Kahit walang make-up. Ang kanyang kutis ay tila porselana sa ilalim ng mga ilaw sa lungsod. Pakiramdam niya nakakulong siya sa isang katauhan na hindi naman talaga siya. Pero kailangan niya na panindigan ang papel ng isang mahirap na yaya. You are unusually quiet, Sarah. Biglang basag ni Damon sa katahimikan. Hindi ito lumingon pero nakita ni Sarah sa rearview mirror na nakatingin ng mga mata nito sa kanya.
Kinakabahan ka ba? Don't worry, you're just here to watch Sky. Hindi mo kailangan na makipag-usap sa mga business partners ko. Hindi ako kinakabahan, sir. Mataray na sagot ni Sarah. Pilit na ibinabalik ang kanyang nanny persona. Iniisip ko lang kung gaano ka kaboring ng gabing to at saka baka mapahiya ka lang kapag nalaman nilang ang yaya ng anak mo ay mas maganda pa sa mga kadate mo. Bahagyang natawa si Damon, isang mahina at baritonong tawa na nagpatindig ng balahibo ni Sarah. Your confidence is really something else. Let's see if that confidence holds up later. Pagdating sa restaurant, agad silang inalalayan ng mga staff patungo sa isang private room. Naroon na mga kapartner ni Damon. Ang mga matatandang negosyante na mayroong kasamang mga asawa na balot ng diamante. Pagpasok ni Sarah, halos lahat ay napatingin sa kanya. Hindi nila inaasahan na ang yaya ni Damon Monteverde ay may ganitong klase ng ganda at tindig. Damon, my friend, is this your new staff? Tanong na isang matandang lalaki habang sinusuri si Sarah. This is Sarah, Sky's nanny. Tipid na pakilala ni Damon. Naupo sila sa isang sulok ng mahabang lamesa. Si Sky ay nagsimula ng mag-inarte dahil hindi niya gusto ang amoy ng truffle oil sa paligid. Yaya, I want french fries. I don't like this place. It smells like old people. Malakas sasabi ng bata. Sky, be quiet. Saway ni Damon sa malamig na tono. No, I want fries. Lalo nagtantrums ang bata at sinadyang itulak ang gold-plated na tinidor sa sahig. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Ang mga asawa ng mga negosyante ay nagsimula ng magbulungan. Tila hinuhusgahan ang pagpapalaki ni Damon sa anak. Ramdam ni Sarah ang tensyon at ang pagkapahiya ni Damon kahit dito nagpapakita ng emosyon. Dito na pumasok ang instinct ni Sarah bilang isang babaeng sanay sa high society. Sky Monteverde, mahinahon pero may otoridad na tawag ni Sarah. Kinuha niya ang tinidor at inilapag sa lamesa. If you don't stop acting like a toddler, I will tell your daddy to donate all your Barbie collections to the orphanage tomorrow. And believe me, I can make that happen. Natigilan si Sky. Tumingin siya kay Sarah. Naghahanap ng bahid ng biro pero seryoso ang mga mata ng kanyang yaya. You wouldn't dare. Try me, Brad. Hamon ni Sarah sa mahinang boses na sila lamang ang nakakarinig. Himalang tumahimik ang bata, nagsimula ng kumain ng salad. Kahit nakabusangot, napansin ni Sarah ang pasulyap-sulyap na tingin na Damon sa kanya. May halong paghanga at pagtataka. Ang mga mata nito tila tinatanong kung paano nito napasuko ang bata sa loob ng ilang segundo. Habang nagpapatuloy ang dinner, nagsimulang uminom ng wine ang mga nasa mesa. Si Sarah na sanay sa pinakamahusay na alak sa buong mundo ay napansin ng brand ng wine na sinisilbi. 2015 Chateau Margaux. Gusto niyang punahin na masyadong malamig ang pagkakaserve nito pero pinigilan niya ang sarili. Mahirap siya ngayon. Hindi siya dapat marunong sa wine. So, Sarah, tawag na isang eleganteng babae sa mesa, si Mrs. Castillo. Saan ka galing na probinsya? You have a very distinct accent for a nanny. Nabulunan ng bahaga si Sarah. Sa Laguna po, sa isang maliit na baryo. Really? You look like you've spent years in the city. Your skin is too good for someone who works under the sun. Pagpapatuloy ng babae, tila sinusubukan siyang ilagay sa alanganin. Bago pa makasagot si Sarah, ay biglang nagsalita si Damon. She's hardworking, Mrs. Castillo. At siguro likas lang na maganda ang mga tao sa Laguna. Let's get back to the contract, shall we? Palihim na nagpasalamat si Sarah kay Damon. Pero sa gitna ng usapan, biglang naramdaman ni Sarah ang pagkahilo. Ang amoy ng wine, ang malakas na aircon at ang pamilyar na kanta na tumutugtog sa background. Isang instrumental version ng isang kanta na tila narinig na niya noon. Isang gabi, 5 taon ang nakakaraan, isang masquerade ball. Biglang sumakit ang ulo ni Sarah. May mga mabilis na imahe na pumasok sa isipan niya. Isang lalaking nakasuot ng maskara. Ang amoy ng ulan ng mamahaling pabango at ang pakiramdam ng mainit na balat sa gitna ng malamig na gabi. Sarah, are you okay? Tanong ni Damon. Di niya namalayan na nakapahawak na pala siya sa mesa at namumutla na. I just need some air, paalam ni Sarah.
Tumayo siya at mabilis na lumabas ng private room patungo sa veranda ng restaurant. Humawak siya sa rehas at huminga ng malalim. Ang gabi ay malamig katulad ng gabing iyon ng kanyang alaala. Hindi niya maalala ang mukha ng lalaki pero naalala niya ang mga salitang ibinulong nito. You are the most beautiful mistake I've ever made. Anong nangyari sa akin? Bulong ni Sarah sa sarili. The wind is quite strong tonight. Napatalon si Sarah na makitang nakatayo na pala si Damon sa likuran niya. Hawak ang kanyang coat. Lumapit to at sinuot ang coat sa balikat ni Sarah. Ang amoy ni Damon, ang amoy ng cedarwood at sandalwood ay biglang nagpa-trigger sa kanyang memorya. Ito yun, ito ang amoy na iyon. You look like you've seen a ghost, sabi ni Damon habang nakatingin sa malayo. Sarah, who are you really? Minsan pakiramdam ko di ka lang yan na naghahanap ng trabaho. There is a secret behind those eyes. Tumingin si Sarah kay Damon. Ang buwan ay nagbibigay ng liwanag sa mukha ng CEO na nagpapakita ng lungkot na bihirang makita ng iba. Lahat tayo may sekreto, Sir Damon. Ikaw nga, di mo alam kung sinong ina ni Sky, di ba? Committed ang mga mata ni Damon. That's a low blow. I'm sorry, I didn't mean to. I searched for her. Biglang pag-amin ni Damon ay kinagulat ni Sarah. After that night, she was gone. Walang pangalan, walang trace. Ang tanging naiwan ay ang batang to na iniwan sa gate ko makalipas na ilang buwan. I hated her for leaving Sky but at the same time, I couldn't forget her. Natahimik si Sarah. Di niya alam kung ba't nasasaktan siya para sa babaeng tinutukoy ni Damon at di rin niya maipaliwanag kung bakit ang pakiramdam niya tira nakatadhana silang tatlo, siya, si Damon at si Sky. Sa loob na isang masalimuot na kwento na ngayon palang unti-unting nabubuo. Bumalik na tayo sa loob, sabi ni Sarah bago pa siya makapagsalita ng kung anong ikasisira ng kanyang pagpapanggap. Habang naglalakad pabalik, hindi niya namalayan na nahulog ang kanyang panyo, isang panyo na may borda ng maliit na titik S at V. Pinulot to ni Damon at tinitigan ng disenyo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang bordang iyon, nakita niya na yon sa isang maskara 5 taon nang nakakaraan. Imposible, bulong ni Damon sa sarili habang nakatingin sa papalayong bulto ni Sarah. Ang paglalakbay pabalik sa mansyon ay binalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Si Sky nakasandal na sa balikat ni Sarah, mahimbing na natutulog matapos sa mahabang gabi, habang si Damon naman na natiling tahimik sa harap. Ang mga mata ay nakapako sa kalsada pero ang isip marinaw na lumilipad na sa ibang dako. Hawak pa rin ni Damon sa loob ng kanyang bulsa ang panyong nahulog ni Sarah. Ang panyong may borda na tila isang susi sa isang pinto ng nakaraan na matagal niya nang pilit binubuksan. Pagdating sa mansyon, dahan-dahang binuhat ni Damon si Sky. Akmang tutulong si Sarah pero pinigilan siya na isang sulyap ni Damon. I will take her. Go get some rest, Sarah. You've had a long night. Malumanay na sabi nito. Isang tonong malayo sa dati nitong pagiging masungit. Tumango si Sarah at dumiretso sa kanyang quarters pero kahit anong pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, ang mga imaheng pumasok sa isip niya kanina sa restaurant ay tila mga aninong sumasayaw sa dilim. Bakit ganon na lamang reaksyon ng katawan niya sa amoy ni Damon? Bakit tilang bawat sulok ng mansong ito, bagaman bago sa kanyang paningin ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging home? Kinabukasan, maagang nagising si Sarah hindi dahil sa buhos ng tubig, kundi dahil sa ingay ng mga gamit sa kusina. Pagbaba niya, nakita niya si Sky na nakaupo sa counter, pinapanood ang mga katulong na nagmamadali. Yaya, look! Daddy bought me a new toy? Pagmamalaki ni Sky habang pinapakita ang isang limited edition na dollhouse. Sabi ni Daddy, dahil daw naging good girl ako kagabi. That's because of you, right? Because you threatened to give my Barbies away? Napangiti ng bahagya si Sarah. See, it pays to be good, Sky. Di kailangan maging mataray palagi para makuha ang gusto. But you are mataray too, Yaya, hirit ng bata. Sabi ni Granny, people who are the pareho, they're like magnets, like me and you. Natigilan si Sarah sa sinabi ng bata. Magnets. Pareho silang mataray, pareho silang spoiled, bagaman tinatago niyang sa kanya at parehong tila may hinahanap na hindi nila matagpuan. Sarah, can you come to my study for a moment? Biglang tawag ni Damon mula sa itaas ng hagdan. Umakyat si Sarah na may halong kaba. Pagpasok niya sa study room ni Damon, bumungad sa kanya ang libo-libong libro at ang amoy ng lumang papel at mahogany. Nakaupo si Damon sa likod ng kanyang dambuhalang desk, seryosong nakatingin sa kanya.
May kailangan ka, sir? Tanong ni Sarah. Pilit na pinananatili ang kanyang professional tone. Binaba ni Damon ang panyong may bordang S at V sa ibabaw ng mesa. This fell from your pocket last night, S and V. I thought you said your name was just Sarah. Mabilis nag-isip si Sarah. Ang puso niya'y naghahabulan sa kaba. Opo, Sarah Villanueva. Opo, Villanueva ang apelido ko, sir, kaya S at V. Tinitigan siya ni Damon ng matagal, tila binabasa ang bawat himla ng kanyang kasinungalingan. Villanueva, that's a common name, pero ang bordang ito hindi ito gawa ng ordinaryong tahe. It looks like it came from a high-end atelier. At ang telang to, it's Egyptian cotton. Hindi to basta-basta nabibili ng isang ordinaryong yaya. Lumapit si Sarah at mabilis na hinablot ang panyo. Sir, bigay lang yan ang dati kong pinaglilingkuran. Marami silang gamit na itatapon na kaya hiningi ko. Di ba pwedeng gumamit ng magandang panyong mga mahihirap? Humalakip-kip si Damon at sumandal sa kanyang upuan. Defensive as always. Don't worry, I'm not accusing you of anything yet. Pero simula ngayong araw, hindi lang ikaw ang yaya ni Sky. I want you to accompany her to my office as well. I need someone to manage Sky while I'm in meetings and apparently you're the one who only she listens to. Sa office? Pero sir, yaya ako, hindi sekretary. Reklamo ni Sarah. Ang huling lugar na gusto niyang puntahan ay ang corporate world kung saan baka may makakakilala sa kanya. It's part of your job, Sarah, unless you want to resign. Hama ni Damon, ang isang kilay ay nakataas. Fine, pupunta ako. Magbibihis lang ako. Inis na sabi ni Sarah bago lumabas ng kwarto. Pagdating sa Monteverde Empire, halos mapatitig ang lahat kay Sarah. Kahit suot niya isang simpleng blouse at pencil skirt, ang kanyang aura hindi maitatago. Habang naglalakad siya sa hallway kasunod ni Damon at karga si Sky, tila siya ang boss at hindi ang yaya. Sa loob ng opisina ni Damon, abala ang lahat sa paghahanda para sa isang malaking presentation. Si Sky naman naglalaro sa isang sulok. Napansin ni Sarah ang mga document sa mesa ni Damon tungkol sa isang bagong fashion line na balak pasukin ng kumpanya. The designs are too mediocre. Bulong ni Sarah sa sarili habang tinitingnan ang mga sketch. What did you say? Tanong ni Damon na kakarating lamang galing sa isang mabilis na meeting. Sabi ko po, ang ganda ng mga drawing. Pagbabago ni Sarah. No, I heard you. Mediocre? Why do you think so? Tanong ni Damon, tila interesado sa opinyon nito. Di na napigilan ni Sarah ang kanyang sarili. Ang pagiging creative director niya ay lumabas. Look at the silhouette, sir. It's too 2010. People nowadays want something bold but minimalist. Ang tela na nakalagay dito masyadong mabigat para sa climate natin. If you want to dominate the market, you should go for something breathable yet structured. Natahimik ang buong opisina. Maging ang mga assistant ni Damon ay napanganga sa sinabi ng yaya. Tinitigan ni Damon si Sarah ng may kakaibang ginang sa mga mata. You know a lot about fashion for someone from a small village in Laguna. Sabi ni Damon sa mapang-uyam na tono. Nanonood po ako ng YouTube, sir. Marami kayong matututunan doon. Mabilis na palusot ni Sarah habang pinapawisan na ng malapot. Bago pa makapagtanong ulit si Damon, biglang sumakit ang tiyan ni Sky. Yaya, my tummy hurts. I wanna go home. Mabilis dinaluhan ni Sarah ang bata habang hinahaplos niya ang likod nito. Naramdaman ni Sarah isang kakaibang koneksyon. Parang nararamdaman niya ang sakit na nararamdaman ni Sky. Ang pag-aalala niya ay hindi na lang basta trabaho, ito ay isang natural na instinct. It's okay, Sky. Nandito si Yaya. We'll go home? Bulong ni Sarah. Sa sandaling yon, habang pinapanood ni Damon si Sarah na inalagaan ng kanyang anak, isang imahe ang biglang nag-flash sa isipan niya. Isang babaeng nakasuot ng puting silk, umiiyak, habang hawak ang isang sanggol sa ilalim ng ulan. Hindi niya makita ang muka pero ang boses nito ay katulad ng boses ni Sarah habang inaalo si Sky. Sarah, tawag ni Damon. Po? Nothing. Let's get Sky to the doctor. Habang lulan ng sasakyan patungo sa ospital, patuloy na inaalo ni Sarah si Sky. Sa isip ni Sarah, unti-unti na siyang nalilito. Bakit ba siya ganito kaapektado sa batang ito?
At bakit tuwing tinitingnan niya si Damon, tila may isang malaking pader sa kanyang alaala ang unti-unting nakakalamat. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang regular na paghinga ni Sky na nakatulog na matapos turukan ng gamot para sa kanyang stomach flu. Nakaupo si Sarah sa tabi ng kama, mahigpit na hawak ang maliit na kamay ng bata. Ang katarayan ay pinapakita niya kanina ay tila ba natunaw. Pinalitan na isang ekspresyong puno ng pag-aalala na kahit siya hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling. Pumasok si Damon sa kwarto, bitbit ng ilang bote ng tubig at pagkain. Huminto siya sa may pinto at pinagmasdan ng tagpo. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nagbibigay ng malambot na anino sa mukha ni Sarah. Sa sandaling iyon, hindi niya nakikita ang mataray na yaya. Nakakakita siya ng isang babaeng tila matagal niya nang kilala sa isang nakaraang buhay. "You should eat," mahinang sabi ni Damon habang inilalapag ang pagkain sa maliit na mesa. "The doctor said she'll be fine. Hyperacidity lang at stress lang dahil sa kinain niyo kanina." "Salamat, sir." Tipid na sagot ni Sarah nang di naalis ang tingin niya kay Sky. "Kasalanan ko ito. Dapat pinigilan ko siya sa pagkain ng maraming sweets kanina." Lumapit si Damon at tumayo sa tabi ni Sarah. "Huwag mong sisihin ang sarili mo. Maski ako, hindi ko siya mapigilan pagdating sa pagkain. You did well today, Sarah. Hindi lang sa pag-aalaga sa kanya, kundi pati na rin doon sa opisina." Nilingon siya ni Sarah, ang kanyang mga mata tila nagtatanong. "Yung tungkol sa fashion sketches? Sinabi ko lang naman ang totoo, sir. Masyado kasing traditional ang approach ninyo. Sa panahon ngayon, kailangan ng emosyon sa bawat disenyo." "Emosyon?" Pag-uulit ni Damon. Naupo siya sa dulo ng kama ni Sky. "I've spent my whole life building this empire using logic and numbers. Emotion is a variable I don't usually consider." "Kaya pala ang lamig-lamig mo," banat ni Sarah dahilan para mapangiti si Damon. "Ang business, parang pag-aalaga lang yan ng bata. Hindi sapat na pakainit, bihisan mo lang. Kailangan naramdaman nila na may puso ang bawat ginagawa mo." Katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Isang katahimikan na hindi awkward kundi puno ng mga bagay na hindi masabi-sabi. Biglang dinalaw ng antok si Sarah. Ang pagod ng buong araw at ang bigat ng kanyang nararamdaman ay unti-unti nang sumuko. Di niya namalayan sumasandal na ang kanyang ulo sa balikat ni Damon. Nagulat si Damon sa biglaang paglapat ng ulo ni Sarah sa kanyang balikat. Amoy na amoy niya ang shampoo ni Sarah, isang amoy ng jasmine at vanilla, isang amoy na tila kidlat na nagpa-flashback sa kanya sa isang gabing puno ng ulan, kung saan isang babae ang nakayakap sa kanya sa loob ng isang madilim na silid sa isang hotel. "Don't forget me," bulong ng babae sa kanyang alaala. Napapikit si Damon. "Sino ka ba talaga, Sarah?" bulong niya sa hangin. Kinabukasan, nagising si Sarah na nakakumot na at nasa isang sofa sa loob ng suite. Wala na si Damon sa kwarto pero may iniwan itong notes sa mesa. "I went to the office to settle some things. The driver will pick you up in Sky at 10 a.m. Eat your breakfast, Damon." Kahit sa note, napaka-bossy pa rin. Reklamo ni Sarah pero hindi niya mapigilang mapangiti. Habang hinihintay magising si Sky, nag-vibrate ang phone ni Sarah. Isang text mula sa kanyang ama. "How is the simple life? My sources told me you're doing a great job as a nanny. Don't forget, 3 months more and the inheritance is yours. Or do you want to give up now?" Agad na nag-reply si Sarah. "I never give up, Dad. Maganda ka na ng turnover papers. Makukuha ko ng akin." Pero pagkababa ng phone, napatingin siya kay Sky. Nakakagising lang at kinukuskus ang mata nito. "Yaya, where's Daddy?" "May trabaho ang Daddy mo, Sky, pero don't worry. Nandito ako," sagot ni Sarah habang lumalapit sa bata. "Yaya, I had a dream," sabi ni Sky habang inaayos ang upo. "I dreamed about a beautiful lady. She was wearing a mask and she was crying. She looked like you, Yaya." Naniga si Sarah sa kanyang kinatatayuan. Ang masquerade ball 5 taon nang nakakaraan ay ang gabing ayaw niya nang balikan. Ang gabing nagbago sa buhay niya pero pilit na ibinaon ng kanyang mga magulang. "Dream lang yon, Sky. Halika na. Kailangan natin mag-ayos para makauwi na tayo." Pag-iwas ni Sarah.
Pagbalik nila sa mansyon, sinalubong sila ni Cassandra, isang magandang babae na kilalang socialite at matagal nang naliling kay Damon. Nakasuot to ng isang mamahaling red dress at tila reyna kung maglakad sa loob ng bahay ni Damon. "Oh, look at this! Is this the new nanny?" Taas kilay na tanong ni Cassandra habang tinitingnan si Sarah mula ulo hanggang paa. "Damon dear, bakit ganito ang kinuha mo? She looks more like a ramp model than someone who can clean a mess." "Cassandra, what are you doing here?" Malamig na tanong ni Damon na kararating lamang din. "I'm here for our lunch date, remember? At tinalan ko rin ng gift si Sky," sabi ni Cassandra sabay abot na isang maliit na box kay Sky. "Here, child, it's a diamond brooch. Wear it." Tiningnan lang ni Sky ang box at ibinaling ang tingin kay Sarah. "Yaya, I don't want it. It's ugly." Napanganga si Cassandra. "What? It's worth $1,000,000. Damon, your daughter is being rude again." "Actually," sabat ni Sarah, di na nakapagpigil sa katanayan. "Sky is right. Diamonds for a 5-year-old, that's not a gift. That's a liability. Tsaka hindi bagay ang design sa personality ni Sky, masyadong matanda. Parang yun nagbigay." Mabilis nagdilim ang mukha ni Cassandra. "How dare you? You're just a servant. Damon, are you going to let her speak to me like that?" Tumingin si Damon kay Sarah pagkatapos ay kay Cassandra. Isang tipid ng ngiti ang lumabas sa mga labi niya. "She's just being honest, Cassandra. At sa bahay na to ang yaya ni Sky ang masusunod pagdating sa bata. If you can't respect that, then maybe we should cancel the lunch." Hingal sa galit na lumabas si Cassandra ng mansyon. Samantala, si Sarah ay tila nagulat sa pagtatanggol ni Damon. "Salamat, sir," mahinang sabi ni Sarah. "Don't thank me. I just hate people who think money can buy everything," sagot ni Damon habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Sarah. "At ikaw, Sarah, mukhang di ka lang basta yaya. May mga bagay kang alam na hindi dapat alam na isang simpleng tao." "Hindi ko alam ang sinasabi mo, sir. Magluluto lang ako ng lunch ni Sky." Mabilis na pag-iwas ni Sarah. Habang naglalakad palayo si Sarah, tinitigan siya ni Damon. Ang pagdududa niya ay unti-unti na nagpapalitan ng kasiguraduhan. May hinahanap siyang ebidensya at alam niyang di na magtatagal lalabas na ang totoong kulay ni Sarah. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ay naging tila isang sayaw ng pag-iwas at paghuli. Ramdam ni Sarah na mas naging mapagmatsyag si Damon sa bawat kilos niya. Tuwing magtatagpo ang kanilang mga mata sa hapagkainan o maging sa pasilyo, tila may mga tanong ng lalaki na pilit kong kinikimkim. Ngunit sa kabila ng tensyon, mas lalo naging malapit si Sarah kay Sky. Ang batang dati sumisigaw at nagtatapon ng gamit, ngayon tahimik nang nakikinig sa mga kwento ni Sarah bago matulog. Isang hapon, habang abala si Sarah sa pag-aayos ng mga gamit ni Sky, pumasok ang yaya sa library ni Damon para ibalik ang ilang mga picture books na hiniram ng bata. Akala niya ay walang tao dahil oras yon ang trabaho ni Damon, ngunit nagkamali siya. Nakita niya ang CEO na nakaupo sa sahig sa tabi ng isang bukas na safe at may hawak na isang piraso ng tela. "Sorry sir, kala ko wala ka?" Nauutal na sabi ni Sarah. Akbang tatalikod na sana siya. "Stay," utos ni Damon. Hindi to lumingon, nanatili ang tingin sa hawak na tela. "Do you recognize this, Sarah?" Dahan-dahang lumapit si Sarah. Ang hawak ni Damon ay isang punit na bahagi ng isang maskara, isang masquerade mask na gawa sa mamahaling lace at may mga kristal. Nanaga si Sarah. Ang maskarang yon, pagmamay-ari niya yon. Yun ang suot niya ng gabigon sa isang charity ball sa isang yate kung saan uminom siya ng sobra dahil sa sobrang pressure mula sa kanyang mga magulang. "Hindi po, sir. Ano po ba yan?" Pagsisinungaling ni Sarah. Bagaman ang kanyang boses ay nanginginig. "Ito ang tanging alaala ko sa babaeng naging dahilan kung bakit nandito si Sky," pahayag ni Damon habang tumatayo. 5 taon nang nakakaraan. Isang gabi na pareho kaming lasing. I was celebrating a murder and I don't know why she was there. We spent the night together and the next morning. 5 taon na ang nakakaraan. She was gone. Walang trace maliban sa punit na bahagi ng maskarang to na naiwan sa kamay ko. Tinitigan ni Damon si Sarah ng malalim. Tila sinusubukang ipagtagpi ang punit na maskara sa mukha ng babaeng nasa harapan niya.
Alam mo, Sarah, may mga gabi na iniisip ko kung galit ba siya sa akin kaya niya ako iniwan. O baka naman natatakot lang siya. Pero nung dalala si Sky sa gate ko, doon ko nalaman na hindi lang pala isang gabi ang naiwan niya sa akin. Bakit mo to sinasabi sa akin, sir? Tanong ni Sarah, pilit tinatago ang luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Sa bawat salita ni Damon, bumabalik ang mga alaala, ang init ng yakap nito, ang bulong sa dilim, at ang takot na naramdaman niya nang malaman niyang buntis siya sa isang lalaking di niya kilala ang pangalan. Because you have the same eyes as the woman behind that mask, diretsyong sabi ni Damon. Lumapit siya ng dahan-dahan kay Sarah hanggang sa maramdaman na nito ang init ng katawan ng lalaki. At dahil tuwing hinahawakan mo si Sky, nakikita kong isang ina na matagal ko nang hinahanap para sa kanya. Mali ang iniisip mo, sir. Isang hamak na yaya lang ako. Tanggi ni Sarah kahit ang puso niya ay parang sasabog na. Kailangan ko ng puntahan si Sky. Gising na yon para sa merienda niya. Mabilis lumabas si Sarah ng library. Di alintana ang tawag ni Damon. Pagdating niya sa kwarto ni Sky, agad siyang pumasok sa banyo at naghilamos ng muka. Hindi pwede. Di nila po pwedeng malaman. Bulong niya sa sarili. Naalala niya ang banta ng kanyang ama na kapag nalaman ng publiko ang tungkol sa kanyang anak, bago siya maging handa sa paningin nila, mawawalang lahat sa kanya, pati na ang pagkakataong makasama ang bata ng legal. Samantala, isang tawag ang natanggap ni Sarah mula sa kanyang kaibigan sa high society. Si Eunice ang tanging nakakaalam kung nasaan siya. Sarah, are you still in that mansion? My God! Nakita ka rin ng pinsan ko sa isang restaurant kasama si Damon Monteverde. Sabi niya mukha ka raw katulong pero sobrang ganda pa rin. What are you doing? Tili ni Eunice sa kabilang linya. Eunice, please lower your voice. I'm doing this for my inheritance, okay? Tsaka, nandito si Sky. Mahinang sagot ni Sarah habang tinitingnan ang pintuan. Sky, the mysterious daughter? Sarah, don't tell me na-realize mo na. Huwag ka munang maingay. I am not sure yet. I'm sure but I cannot act on it. Kailangan kong tapusin ang 6 na buwan. Kapag nakuha ko ng mana ko, magkakaroon na ako ng sarili kong pera at pangalan na hindi kontrolado ni Daddy. Doon ko lang mababawi ang anak ko nang walang makakahadlang. Hindi alam ni Sarah, nakabukas na bagya ang pinto ng kwarto. Nakatayo doon si Sky, hawak ang kanyang teddy bear. Narinig ng bata ang salitang anak at mana, bagaman di niya lubos na nauunawaan ng lahat. Yaya, sino po ang anak mo? Tanong ni Sky, ang mga matay puno ng kuryosidad. Halos malaglag ang phone ni Sarah sa gulat. Mabilis niyang pinatay ang tawag at lumapit kay Sky. Wala yon Sky. Nanonood lang si Yaya ng drama sa phone. Sinong anak? Yung bida sa kwento. Akala ko po, ako. Malungkot na sabi ni Sky. Sana ikaw na lang ang mommy ko, Yaya, para hindi na tayo nag-aaway palagi. Yumakap ang bata sa binti ni Sarah. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang mundo ni Sarah. Gusto niyang sumigaw at sabihin, ako ang mommy mo, Sky. Ako ang nawawalang piraso ng buhay mo, pero nanatili siyang pipi. Hinalikan niya na lang ang tuktok ng ulo ng bata, habang ang mga luha niya ay dahan-dahang pumapatak, hindi napapansin ng bata. Kinagabihan, hindi makatulog si Sarah. Lumabas siya ng quarters para uminom ng tubig. Sa kusina, nadatnan niya si Damon na may hawak ng baso ng scotch. Mukhang malalim din ang iniisip nito. You're late for a poor girl's bedtime. Biro ni Damon, pero walang halong pangungutya. Hindi lang ako makatulog, sagot ni Sarah habang kumukuha ng tubig. Sarah, if I found out that you're hiding something from me, something big, I don't know if I can forgive you. Sabi ni Damon habang nakatingin sa baso niya. But at the same time, I don't want you to leave. Ang kulo, diba? Tumingin si Sarah sa lalaking mahal na pala niya. Noon pa man, kahit di niya maalala ang mukha nito, ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Pinagtagpo silang muli sa ilalim ng isang kasinungalingan, sa isang mansyong puno ng lihim at sa piling na isang batang bunga ng kanilang nakalimutang gabi. Minsan ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kasinungalingan. Sir Damon? Makahulugang sabi ni Sarah bago tuluyan bumalik sa kanyang kwarto. Iniwan ng CEO na lalong nalilito sa kanyang nararamdaman. Ang mga sumunod na araw ay tila isang nakalilitong laro ng hide and seek para kay Sarah.
Sa tuwing papasok siya sa isang silid at naroon si Damon, agad siyang naghahanap ng dahilan para lumabas. Ang mga salitang binitawan ng CEO sa kusina noong gabing iyon ay tila isang babala na paulit-ulit na umaalingaw sa kanyang pandinig. Alam ni Damon na may tinatago siya at ang tanging kulang na nga lang ay ang matibay na ebidensya para kumprontahin siya. Isang maulan na Martes, hindi nakapasok si Damon sa opisina dahil sa isang mahalagang virtual conference. Dahil dito ang mansyon ay naging mas buhay kaysa madalas na katahimikan nito. Si Sky na tila may unlimited energy ay nagpa siyang gawing beauty salon ng sala. Yaya, you sit here. Gagawin kitang si Elsa? Utos ni Sky habang hila-hila ang isang plastic na upuan. May dala tong mga clip na makukulay at isang suklay na kulay pink. Sky, baka makita tayo ng daddy mo, magalit yun. Ang gulo-gulo na ng sala. Saway ni Sarah pero wala siyang nagawa nang itulak siya ng bata pa upo. Daddy is busy with his computer. He won't see us. Come on, Yaya. Put this on. Inabutan ni Sky si Sarah na isang headband ng may malaking korona. Habang sinusuklayan ni Sky ang buhok ni Sarah, di mapigilan ni Sarah ang mapangiti sa salamin. Sa puntong to, nakalimutan niya na siya ang Ice Princess ng mga Villion. Tanging mahalaga sa kanya ay ang tawa ng bata sa likuran niya, pero ang kapayapaang yon ay panandalian lamang. Sarah, where is the... Natigilan si Damon sa may pinto ng sala. Nakita niya ang mataray na Yaya, nakasuot ng korona, may mga clip na hugis paru-paro sa buhok at ang mukha, may bahid ng pink na lipstick dahil sa makeover ni Sky. Mabilis tumayo si Sarah, halos matumbang upuan. Sir, yung naglalaro lang kami ni Sky? Pinigilan ni Damon ang mapatawa. Isang pambihirang emosyon ang kumikislap sa kanyang mga mata. You look different, Sarah. Bagay sa iyong korona. Daddy, look! Yaya is my queen? Masayang sabi ni Sky habang tumatakbo patungo sa ama. Ang salitang queen ay tumimo sa puso ni Damon. Binuhat niya si Sky at tumingin kay Sarah. Actually, I came down to tell you that we have guests tonight. My parents are coming over for dinner. They want to meet the woman who finally tamed their granddaughter. Biglang namutla si Sarah. Ang mga magulang ni Damon, ang mga Monteverde ay kilala sa pagiging perfectionist. Kung makilala siya ng mga ito mula sa mga business circles, tapos na ang laro niya. Sir, kailangan ko lang po ba talagang humarap? Yaya lang naman ako baka nakakahiya? Pagdadahilan ni Sarah. Hindi ka lang yaya, Sarah. You're part of this household now. And besides, my mother is very observant. She wants to see if you're a good influence on Sky. Sabi ni Damon. Lumapit siya kay Sarah at dahan-dahan na inalis ang isang clip na paru-paro sa buhok nito. Fix yourself up. Be ready by 7 p.m. Nang dumating ang gabi, ang tensyon sa mansyon ay abot langit. Nakasuot si Sarah na isang simpleng beige na dress na mahaba. Siniguro niyang malinis ang kanyang muka at tanging light powder lamang ang suot para hindi masyadong mapansin ang kanyang ganda na pang high society. Dumating ang mga magulang ni Damon, sina Don Roberto at Doña Victoria Monteverde. Ang aura ng dalawa ay puno ng kapangyarihan. Pagpasok pa lang nila, agad nilang hinalikan si Sky, pero ang mga mata ni Doña Victoria ay agad na lumingon kay Sarah. So, you're Sarah? Tanong ng matandang babae habang sinusuri si Sarah mula ulo hanggang paa gamit ang kanyang gold-rimmed na salamin. Opo ma'am, magandang gabi po. Magalang na sagot ni Sarah. Tinatago ang kanyang natural na katarayan. Sa hapagkainan, naging mainit ang usapan. Tinatanong ng Donya si Sarah tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang pinagmulan at kung paano siya napunta sa pagiging yaya. Bawat sagot ni Sarah ay tila isang paglalakad sa alambre. Alam mo, Iha, may kamukha ka. Puna ni Don Roberto. May nakilala kong batang babae sa isang charity gala sa Singapore. Ilang taon nang nakakaraan. Isang Villion. You have the same bone structure. Muntik nang mabitawan ni Sarah ang kanyang kutsara. Marami po talagang nagsasabi na may kamukha akong artista o mayaman. Pero galing lang po talaga ako sa probinsya. Is that so? Pero ang paraan mo ng paghawak ng kubyertos, it's very refined for a village girl. Dagdag ni Doña Victoria. And the way you carry yourself, parang sanay ka sa gantong mga habag. Mom, please, let her eat. Sarah is just a very fast learner. Pagtatanggol ni Damon, bagaman nakikita na rin ito ang mga napapansin ng kanyang ina.
Matapos ang dinner habang nag-uusap ang mag-aama sa library, naiwan si Doña Victoria at Sarah sa garden. Nakatingin ang Doña sa malayo habang hawak ang kanyang tsaa. Sarah, I don't know who you really are but I want to thank you. Biglang sabi ng Doña. Since Sky was left at our doorstep, Damon has been like a robot. He worked and worked but he never smiled. But lately, tuwing babanggitin niya ang pangalan mo sa tawag, may buhay ang boses niya and Sky, she's finally behaving like a normal child. Di nakapagsalita si Sarah. Ang kurot sa kanyang puso ay lalong tumindi. Sana lang kung may tinatago ka man, hindi nito sasaktan ang anak ko at ang apo ko. Dahil kung mangyayari yon, hindi kita mapapatawad. Banta ng Donya bago tumayo at iwan si Sarah sa dilim. Pag-alis ng mga magulang ni Damon, pumasok si Sarah sa loob para tingnan si Sky, pero nakasalubong niya si Damon sa hallway. Mukhang nakainom na ito ng kaunti. They liked you, bulong ni Damon. Inawakan niya ang braso ni Sarah at isinandal to ng bahagya sa pader. Even my mother who hates everyone liked you. Sir, nakainom ka lang, bitawan mo ko? Sabi ni Sarah pero hindi siya makagalaw. Ang bango ni Damon ay lalo nagpapakilig sa kanyang mga alaala. Sarah, stop calling me sir when we are alone. Hiling ni Damon. Nilapit niya ang kanyang muka sa muka ni Sarah. Sino ka ba talaga? Bakit pakiramdam ko kapag nalaman kong totoo mawawala ka sa akin? Di na nakasagot si Sarah dahil sa isang iglap. Naramdaman niya ang labi ni Damon sa kanyang labi. Isang halik na puno ng pangungulila, pagtataka at pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagpapanggap ni Sarah ay gumuho. Tumingan siya sa halik, isang tugon na tila nagsasabing, nandito na ako, hindi na ako aalis. Pero sa likod ng kanilang pagmamahalan, isang itim na sobre ang kasalukuyang nasa gate ng mansyon. Isang sobreng naglalaman ng mga litrato ni Serafina Villion sa mga fashion magazine na ipinadala ng isang taong gustong sirain ang kanyang disguise. Ang katotohanan ay hindi na lang basta kumakatok, ito'y handa ng wasakin ng pintuan. Ang gabing yon ay dapat sana naging simula ng isang magandang panaginip. Ngunit para kay Sarah, ito ay naging mitsa ng kanyang pinaka-kinatatakutang bangungot. Matapos ang mapusok na halik na yon sa hallway, isang halik na nagparamdam sa kanya na tila sa wakas, nahanap na niya ang kanyang tahanan, hindi siya nakatulog. Paulit-ulit bumabalik sa kanyang isip ang lasa ng labi ni Damon at ang init na mga braso nito pero kasabay ng kilig ay ang malapot na takot. Paano kung malaman ni Damon na ang babaeng mahal niya, ngayon ay ang mismong babaeng nag-iwan sa anak niya 5 taon nang nakakaraan? Kinaumagahan, maagang nagising ang lahat dahil sa isang malakas na busina sa labas ng gate. Isang delivery rider ang nag-iwan ng isang itim na sobre na may pangalan na Damon Monteverde. Dahil abala si Damon sa banyo, si Sarah ang kumuha ng sobre mula sa butler. Para kay Sir Damon daw po, sabi ng butler. Dahil sa kaba at sa matalas na kutob, hindi napigilan ni Sarah na silipin ang loob ng sobre habang naglalakad pabalik sa loob. Halos tumigil ang tibok ng puso niya nang makita ang mga litratong lulan nito. May litrato niya ito noong nakaraang Paris Fashion Week. Suot ay isang red gown, nakatayo sa tabi ng kanyang ama at may caption na The Heiress of Villion Group, Serafina Villion. May kasama pang note, ang yaya mo ay isang impostora? Mabilis tinago ni Sarah ang sobre sa loob ng kanyang damit nang marinig niya mga yabag ni Damon pababa ng hagdan. Sarah, may dumating bang package? Tanong ni Damon. Nakasuot ito ng charcoal gray suit at mukhang handa na para sa isang board meeting. Pero ang mga mata nito ay may kakaibang lambing habang nakatingin kay Sarah dala ng nangyari kagabi. Wala po sir. Maling address lang daw. Nauutal na pagsisinungaling ni Sarah. Di siya makatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Are you okay? Namumutla ka. Sabi ni Damon habang lumalapit. Inawakan niya ang noo ni Sarah. Wala ka namang lagnat, pero kung masama ang pakiramdam mo, pwedeng dito ka muna sa bahay. I'll ask the driver to take Sky to her playground. Hindi sir, okay lang ako. Mag-aayos lang ako ng gamit ni Sky. Mabilis na pag-iwas ni Sarah bago kumaripas ng takbo patungo sa kanyang kwarto. Sa loob ng kanyang silid, nanginginig ang mga kamay ni Sarah habang tinititigan ang mga litrato. Sinong gagawa nito? Ang kanyang ama? Hindi. Dahil gusto nito na matapos niya ang 6 na buwan. Si Cassandra? Posible. O baka naman isang business rival ni Damon na gustong gamitin siya para pabagsakin ng CEO.
Dahil sa sobrang taranta, nakalimutan ni Sarah na hindi lang siya ang tao sa bahay na yon. Isang maliit na aninong nakatayo sa may pinto ng kanyang quarters, si Sky. Yaya, why are you crying? And what is that pretty picture? Tanong ng bata habang lumalapit. Mabilis na itinago ni Sarah ang mga litrato sa ilalim ng kanyang unan. Wala to, Sky. Picture lang ng idol ko? Bakit ka nandito? Di ba dapat nag-aayos ka na para sa school? I don't want to go to school. Gusto ko kasama ka lang. Sabi ni Sky sa bayakap sa bewang ni Sarah. Yaya, bakit na may flowers ka palagi? May flowers din yung kwarto ni Daddy kanina nang pumasok ako. Sabi ni Daddy yun daw ang amoy ng taong mahal niya. Naramdaman ni Sarah ang hapdi sa kanyang dibdib. Mahal siya ni Damon bilang Sarah ang yaya, pero mamahalin pa ba siya nito bilang Serafina ang sinungaling? Sa kabila ng kanyang takot, kailangan magpatuloy ang buhay. Sinamahan ni Sarah si Sky sa school, pero buong oras hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay may matang nakamasid sa kanya sa bawat kanto. Habang naghihintay sa labas ng classroom ni Sky, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Serafina, is that really you? Naniga si Sarah. Lumingon siya at nakita ang isa sa mga dating kakilala sa fashion world, si Marco, isang sikat na photographer. Marco, shh, huwag kang maingay. Pabalong na saway ni Sarah habang hinihila ang lalaki sa isang sulok. My God, Sarah, anong ginagawa mo dito at bakit ganyan ang suot mo? Naka-uniforme ka ba ng yaya? People in the industry are asking where you went. Sabi ng dad mo nag-aaraw ka raw sa Switzerland. Tini ni Marco. Please Marco, I'm on a secret mission. Huwag mong sasabihin kahit kaninong nakita mo ako dito. Buhay kong nakataya dito. Pakiusap ni Sarah. Secret mission? Sa school ng mga bata? Sarah, don't tell me nagtatago ka dahil sa scandal 5 years ago. O sisa ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng mali siya. Wala akong scandal. Basta umalis ka na bago pa makita ng mga tao rito. Pagtataboy ni Sarah, hindi nila alam isang itim na kotse ang nakaparada hindi kalayuan sa kanila. Sa loob nito ay si Damon na nagpa siyang dumaan sa school ni Sky para sorpresahin sila ng lunch. Nakita niya ang pakikipag-usap ni Sarah sa isang lalaking mukhang mamahalin ng gamit. Nakita niya ang pamilyar na paghawak ni Sarah sa braso nito at ang paraan ng pagkilos ni Sarah na tila pantay na pantay sila sa antas ng buhay. Nagdilim ang paningin ni Damon. Ang pagdududa na pilit niyang pinapatay kagabi ay muling nabuhay at mas matindi pa ngayon. Sino ba talaga ang babaeng ito? At bakit tila lahat ng tao sa paligid niya ay may tinatagong kwento tungkol sa kanya? Pagbalik nila sa mansyon, sinalubong ni Damon si Sarah sa foyer. Ang kanyang mukha ay tila bato, walang kahit anong emosyon maliban sa lamig ng kanyang mga mata. Sarah, sa study room. Ngayon din, maikli at matalim na utos ni Damon. Pumasok si Sarah sa study room, ramdam ang bigat ng hangin. Bago pa siya makapagsalita, inihagis ni Damon sa mesa ang isang phone. May litrato doon. Kuha kanina sa school kung saan kausap niya si Marco. Sinong lalaking yan, Sarah? At bakit tinatawag kanyang Serafina? Tanong ni Damon. Ang boses ito ay kalmado pero ramdam ang nagbabagang galit sa ilalim. Sir, kaibigan ko lang po yun. Akala niya lang po ay ako yung kakilala niya. Palusot ni Sarah pero alam niyang hindi na ito sapat. Stop lying, sigaw ni Damon dahilan para mapatalon si Sarah. I did a background check on Sarah Villanueva mula sa Laguna. Walang ganoong tao, Sarah. Ang nakita ko'y babaeng namatay na 10 taon na nakakaraan na ginamit ang pangalang yon. Lumapit si Damon kay Sarah. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha ng pagkabigo. I opened my heart to you. I let you into my home and more importantly, I let you into my daughter's life. Sino ka ba talaga? Are you a spy? Isang gold digger na ipinadala ng mga kalaban ko? Di na nakasagot si Sarah. Ang mga luha niya ay dahan-dahang pumatak. Gusto niyang sabihin ng lahat pero ang takot na baka ilayo sa kanya si Sky ang nanaig. Umalis ka na, Sarah, bago ko pa magawang ipatawag ang mga pulis. Taboy ni Damon. Sir, please hayaan ninyo ako magpaliwanag. Pagsasumamo ni Sarah. No more explanations. Pack your things and leave. Habang umiiyak na nag-eempake si Sarah sa kanyang quarters, hindi ka alam na si Sky nakasilip sa bintana. Umiiyak din habang tinitingnan ng kanyang yaya na paalis.
Pero sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nahulog mula sa bag ni Sarah. Ang itim na sobrang naglalaman ng mga litrato niya bilang Serafina Villan. Pinulot to ni Damon matapos umalis si Sarah. Binuksan niya ito at doon sa pinakailalim ng mga litrato, may isang lumang papel na nakatupi, isang kopya ng medical report mula sa isang pribadong ospital, 5 taon na ang nakakaraan. Patient Serafina Villan, diagnosis, positive pregnancy. Napaupo si Damon sa sahig. Ang katotohanan ay hindi lang basta sumabog. Ito'y parang isang tsunami na tuluyang lumunod sa kanyang buong pagkatao. Ang babaeng pinalayas niya at hindi lang basta impostora, siya ang ina ng kanyang anak. Ang gabi sa labas ng mansyon ng mga Monteverde, sinlamig ng pakiramdam ni Sarah habang hila-hila ang kanyang maleta sa gitna ng madilim na kalsada ng Forbes Park. Wala siyang matatawagang sundo dahil ang kanyang pag-alis ay pagtakas mula sa kahiyan. Ang bawat takbang niya ay tila may kasamang hapdi sa kanyang dibdib. Iniwan niya ang batang mahal niya at iniwan niya ang lalaking muling nagpatibok ng kanyang puso sa parang hindi niya inaasahan. Sa loob ng mansyon, si Damon ay nakatulala pa rin sa sahig ng kanyang study room. Hawak niyang medical report, ang dokumenteng nagpapatunay na 5 taon nang nakakaraan si Serafina Villan ay nagdadalang tao. Ang petsa, ang timeline at ang mga detalye tumutugma sa gabing hindi niya malimutan. Sarah, bulong ni Damon. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan isang matinding pagsisisi. Anong ginawa ko? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Sky. Basang-basa ang mukha ng luha at namumula ang mga mata. Daddy, bakit pinaalis mo si Yaya? She's my mommy, I know it. May flower siya tulad ng sa dreams ko. Binuhat ni Damon ang anak at mahigpit itong niyakap. I'm sorry, Sky. I'm so sorry. Daddy made a mistake. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Damon. Kinuha ang susi ng sasakyan at mabilis na lumabas. Sinuyod niya ang mga kalsada sa paligid ng subdivision hanggang makita niya ang isang bulto ng babaeng nakaupo sa isang bench sa labas ng gate. Tila hindi alam kung saan pupunta. Tinigil ni Damon ang sasakyan sa harap ni Sarah. Bumaba siya at mabilis na lumapit sa babae. Si Sarah naman pagkakita kay Damon ay agad na tumayo at nag-iwas ng tingin. Ano pang kailangan mo, sir? Nakaimpake na ako, di ba? Lalayo na ako sa buhay ninyo. Sabi ni Sarah sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Sarah, look at me. Malumanay na utos ni Damon. Hinawakan niya magkabilang balikat ni Sarah. Bakit di mo sinabi? Bakit mo kailangan pumasok dito bilang yaya kung ikaw naman palang tunay na ina ni Sky? Naniga si Sarah. Tumingin siya kay Damon. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat. Nalaman mo na? I saw the medical report. I saw the photo. Serafina Villan. Bakit ka nagtatago sa likod ng pangalang Sarah Villanueva? Bakit mo iniwan si Sky sa gate ko 5 taon ang nakakaraan? Ang boses ni Damon ay puno ng sakit at pagkalito. Napahagulgol si Sarah. Hindi ko siya iniwan, Damon. Hindi ko alam na nandyan siya sa'yo. Naupo si Sarah sa bench. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bigat ng katotohanan. 5 taon nang nakakaraan pagkatapos ng gabing yon, nalaman kong buntis ako. Pero ang mga magulang ko hindi nila matanggap. Ang sabi nila sisirain ko ang pangalan ng mga Villan. They took the baby away from me the moment I gave birth. Sabi nila ibinigay nila ang bata sa isang malayong kamag-anak sa ibang bansa para mapangalagaan. I spent years searching for my daughter not knowing she was just here with you. Your parents lied to you? Tanong ni Damon, hindi makapaniwala sa lupit ng mga Villan. They told me she was safe and happy. At ang kondisyon para makita ko siya at makuhang mana ko'y patunayan na kaya ko na maging responsable? Patuloy ni Sarah. Hindi ko alam na ang training na binigay nila sa akin ay ang maging yaya ng sarili kong anak. I think they wanted me to realize the value of family before they tell me the truth. Pero huli na, Damon, nalaman mo ng lahat sa maling paraan. Hinawakan ni Damon ang mukha ni Sarah at pinunasan ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi pa huli ang lahat, Sarah. My God, I've been searching for you for 5 years. I blamed you for leaving her but all this time you were a victim too. Damon, hindi mo naiintindihan. Kung malaman ng dad ko na alam mo na, baka ilayo nila ako ulit. The agreement was 6 months. 3 buwan pa lang ako doon. Babala ni Sarah. I don't care about their agreement. I don't care about your inheritance. Seryosong sabi ni Damon. Sky needs her mother and I need you.
Hindi ko alam ng babaeng pilit kong hinahanap sa aking mga alaala ay ang mismong babaeng nagpatino sa buhay ko ngayon. Binuhat ni Damon ang maleta ni Sarah at sinakay ito sa trunk. Babalik tayo sa mansyon. Bilang Sarah o bilang Serafina, wala akong pakialam. You are Sky's mother and you are staying with us? Pagbalik nila sa mansyon, sinalubong sila ni Sky sa foyer. Nang makita ng bata si Sarah, agad tong tumakbo at yumakap sa kanyang binti. Yaya, you're back. Don't leave again. Lumuhod si Sarah at niyakap na mahigpit ang bata. Hindi na ako aalis, Sky. Hinding-hindi na. Pero sa gitna ng kanilang muling pagkikita, isang tawag ang natanggap ni Damon. Mula ito kay Don Teodoro Villon. Damon Monteverde. Ang boses ng matanda ay puno ng kapangyarihan sa kabilang linya. I believe you have something or someone that belongs to me. Let's talk business tomorrow at siguro panahon na para pag-usapan natin ang tungkol sa apo ko. Napatitig si Damon kay Sarah. Ang labanan para sa kanilang pamilya ay nagsisimula pa lamang. Alam ni Damon na hindi basta-basta susuko ang mga Villon, lalo na hawak ni Sarah ang susi sa kanilang imperyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Sarah. Mayroon na siyang kakampi na handang ibuwis ang lahat para sa kanya at sa kanilang anak. Matulog na kayo ni Sky, sabi ni Damon matapos ang tawag. Ako ang bahala sa lahat bukas. Walang kukuha sa inyo sa akin. Habang pinapanood ni Sarah si Sky na natutulog sa tabi niya sa malambot na kama ng guest room, hindi na sa quarters, naramdaman niya isang uri ng kapayapaan na ngayon lamang niya naranasan. Ang katarayan niya ay tila naging pangangalan sa mundo dahil sa loob-loob niya siya isa lamang ina na nagnanais mabuo ang kanyang pamilya. Pero ang tanong na nananatili sa kanyang isip, anong susunod na hakbang ng kanyang ama? At handa ba silang harapin ang madilim na sikretong nag-uugnay sa kanila ni Damon 5 taon nang nakakaraan? Ang gabi ay tahimik pero ang bagyo unti-unti nang nabubuo sa labas ng kanilang munting paraiso. Masyado pang malalim ang sikreto ni Don Teodoro. Ang umaga sa mansyon ay sinalubong ng nakasisinaw na sikat ng araw, ngunit sa loob ng mga dingding nito ang tensyon ay tila isang tilon na handang bumagsak anumang oras. Si Damon maagang umalis para sa isang pribadong pakikipagkita kay Don Teodoro. Iniwan si Sarah sa ilalim ng bigat na responsibilidad na protektahan si Sky sa anumang posibleng gulo. Hindi mapakali si Sarah, paulit-ulit niyang iniisip ang banta ng kanyang ama. Alam niya ang taktikang ginagamit ng mga Villon. Hindi sila gumagamit ng dahas, gumagamit sila ng pera at impluensya para durugin ang kalaban. Yaya, bakit di ka kumakain? You're sad again, right? Tanong ni Sky habang nakaupo sa harap ng kanyang agahan. Pinilit ni Sarah ng umiti bagaman ang kanyang puso ay mabigat. Hindi naman, baby. Nag-iisip lang si Yaya ng mga bagay-bagay sa trabaho. You don't have to work today, sabi ni Sky. Sabay lapit at hawak sa pisngi ni Sarah. Sabi ni Daddy, today is our bonding day. Sabi niya he will bring us to the park. Habang naglalaro sila sa loob ng play area ng mansyon, di namalayan ni Sarah na may mga luhang pumatak sa kanyang mga pisngi. Lahat ng paghihirap, ang pagpapanggap na mahirap, ang pagtitiis sa katarayan ng bata at ang kawalan ng kaalaman ang batang kinakaaway niya ay ang mismong dugong nagmula sa kanya, lahat yon bumalik sa isang iglap. Biglang tumayo si Sky at lumapit kay Sarah. Tiningnan siya ng bata sa mga mata. Ang mga matay kamukhang kamukha ng sa kanya. Yaya, don't cry, mahinang sabi ni Sky. Inalis nito ang hibla ng buhok sa mukha ni Sarah. I know you're not just a nanny. I heard Daddy and the others talking, ikaw ang mommy ko, di ba? Napatigil ang paghinga ni Sarah. Ang mundo niya ay tila huminto. Sky, sino nagsabi sa'yo? Nobody told me, sagot ni Sky. Ang boses puno ng determinasyon na hindi pang 5 taong gulang. I just feel it and my heart told me, ikaw ang babae sa panaginip ko. Yung maskara, yung iyak, ikaw ang mommy ko? Di na napigilan ni Sarah ang kanyang sarili. Hinablot niya si Sky at niyakap ng napakahigpit. Halos hindi na makahinga ang bata. Ang mga luhang matagal niyang kinikimkim ay bumuhos na parang ulan. I'm so sorry, Sky. I'm so sorry for leaving you. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ang batang iniwan sa gate. Kung alam ko lang, sana noon pa kita kinuha. Hikbi ni Sarah. Ang kanyang iyak ay punong-puno ng pangungulila ng isang inang 5 taon nang nawalay. Sa anak. Mommy! Ang boses ni Sky naging bulong, puno ng emosyon.
Please don't leave me ever again. I was so lonely. I was so angry at the other nannies because they were not you. I wanted you to notice me. Mommy is here, baby. I'm here. Sabi ni Sarah habang hinahalikan ang buong mukha ng bata. I will never leave you again. Even if the whole world tries to take me away from you, I will fight for you. Yon ang unang pagkakataon na tinawag siyang mommy ni Sky. At para kay Sarah ang salitang iyon, ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Mas tamis pa sa anumang tagumpay sa negosyo o anumang yaman na binigay ng kanyang pamilya. Habang nagyakapan ng mag-ina, ang pintuan ng play area ay bumukas. Nakatayo si Damon sa pintuan, suot ang kanyang suit. Basang-basa ng pawis at bakas ang pagod sa mukha. Nakita niya ang tagpo, ang mag-ina na matagal nang nahanap sa isa't isa, sa wakas ay nagkasama. Dahan-dahang lumapit si Damon at lumuhod sa harap nila. Hindi siya nagsasalita. Hinayaan niya ang katahimikan ng pagmamahalan na bumalot sa kanila. Nilapat ang kanyang kamay sa balikat ni Sarah at ang isa namay sa ulo ni Sky. I won't let them take her, Sarah. Pangako ni Damon, ang boses puno ng paninindigan. Your father offered me a deal. Half of the Villian shares kapalit ng paglayo mo sa amin. I told him he can keep his money. He will never touch you or Sky ever again. Tumingin si Sarah kay Damon. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Damon, gagawin nilang lahat. My father is not a man of his word. Then let him come. Matigas na sagot ni Damon. Because today you are no longer a nanny. Today you are the lady of this house and no one, not even your own father, can break this family again. Sa sandaling iyon, alam ni Sarah na wala nang balikan. Ang pagpapanggap ay tapos na. Ang tunay na laban para sa kanilang pamilya ay nagsisimula na. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot. Dahil hawak niya ang kamay ng kanyang anak at ang puso ng lalaking handang ipaglaban ang kanilang kinabukasan. Ang kinabukasan sa mansyon ng mga Monteverde ay hindi naging tahimik. Sa kabila ng pangako ni Damon na poprotektahan niya sila, ramdam ni Sarah ang bigat ng paparating na unos. Ang mansyon na dati tila isang piitan para sa kanya, ngayon naging isang kuta na kailangan depensahan. Habang abala si Damon sa mga urgent na tawag sa kanyang home office, sinisigurong nakalock lahat ng accounts at assets laban sa pakikialam ng mga Villion. Si Sarah nasa hardin kasama si Sky. Ito ang unang pagkakataon na hinaan niyang makita siya ng mga tauhan sa mansyon, hindi bilang isang yayang sinusunod ng utos, kundi bilang isang babaeng may otoridad. Mommy, can we go to the pond? I want to feed the fish. Masayang sabi ni Sky habang inahawakan ng kamay ni Sarah. Sure baby, anything you want, sagot ni Sarah. Sa bawat pagtawag ni Sky sa kanya ng mommy, parang unti-unti, napupunan ang 5 taong buwang sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, isang itim na luxury sedan ang pumasok sa gate. Hindi ito ang sasakyan ni Damon. Bumaba ang isang lalaking nakasuit, isang abogado na kilala ni Sarah bilang kanang kamay ng kanyang ama, si Attorney Valderrama. Nang makita ni Sarah ang abogado, agad niyang dinala si Sky sa loob ng bahay. Sky, stay with the head housekeeper in the kitchen. Don't come out until I say so, okay? But mommy, please baby, for me? Nang makapasok si Sky, hinarap ni Sarah ang abogado sa sala. Wala na ang pagiging yaya sa kanyang tindig. Ang kanyang tindig ay muling naging matapang na Serafina Villion. Anong ginagawa mo dito, Attorney Valderrama? Malamig na tanong ni Sarah habang nakahilig sa dambuhalang vase sa sala. Ngumiti ang abogado ng mapait. Serafina, Don Teodoro sent me to give you this. It's an ultimatum. Nilapag nito ang isang folder sa center table. You have until sunset to come home. If you refuse, Don Teodoro will file a custody case against Mr. Monteverde. At alam niyo naman, sa yaman at impluensya ng iyong ama, madali niyang mapapatunay na hindi fit na magulang si Mr. Monteverde dahil sa kanyang mga enemies sa business. At ikaw naman, walang legal standing para angkinin ng bata dahil sa mga kontratang pinirmahan mo noon. Custody case? Natatawang sabi ni Sarah bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinusubukan ba niyang ilayo ang bata sa akin gamit ng batas na siya mismong humubog? Don't be difficult, Serafina. You are a Villion. You don't belong in this mansion playing house. Bumalik ka na sa amin at sa tamang panahon, ibibigay namin ang bata sa'yo. Bago pa makasagot si Sarah, bumukas ang pinto. Pumasok si Damon, hawak ang kanyang phone at bakas sa mukha ang matinding galit.
Dire-diretso siyang lumapit sa abogado at itinapon ng folder sa sahig. Get out! Mariing sabi ni Damon. Ang kanyang boses ay tila kulog na yumanig sa buong sala. Mr. Monteverde, this is a legal matter. I said get out, sigaw ni Damon, dahilan para lumabas ang mga security guard ng mansyon. Sabihin mo sa amo mong si Don Teodoro kung gusto niya ng gera, ibibigay ko sa kanya. Pero wag na wag niyang susubukan na hawakan ang anak ko at ang babaeng mahal ko. Nang umalis ang abogado, bumagsak si Sarah sa sofa. Nahanginig ang kanyang tuhod. Damon, kaya ba natin? Ang mga Villion, they have senators, judges in their pockets. Paano kung manalo sila? Umupo si Damon sa tabi ni Sarah, hinawakan ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya si Sarah ng direkta sa mga mata, puno ng katiyakan. Hindi sila mananalo dahil may hawak tayong baraha na hindi nila inaasahan. Anong baraha? Noong nakaraang 5 taon, di lang ako basta nagpalaki ng anak. Gumawa ako ng sarili kong network. Ang mga Monteverde hindi lang basta mayayaman. Kami may hawak ng mga supply chains na kailangan ng mga Villion para sa kanilang manufacturing. Kung ititigil ko ang supplies ko, malulugi ang buong Villion Group sa loob ng 1 buwan. Your father is a businessman, Sarah. He won't risk his entire empire just to win a petty custody battle. Nanlaki ang mga mata ni Sarah. Damon, that's insane. Babagsak ang ekonomiya ng kumpanya mo. I don't care, sagot ni Damon. Ang pera kikitain natin ulit, pero ang pamilya, once it's gone forever. I've spent 5 years empty. Hindi ko nahayaan na mangyari yun ulit. Maya-maya lumabas si Sky mula sa kusina, mukhang nakinig sa usapan. Dumapit ito, sumiksik sa pagitan nila. Mommy, Daddy, are we going to be okay? Hinaplos ni Sarah ang buhok ni Sky at hinalikan ang noon nito. Yes, baby, everything will be okay. Pero habang nakayakap ang tatlo, di nila napansin na isang drone na nakalipad sa labas ng mansyon, kumukuha ng mga litrato. Ang labanan ay hindi lang sa loob ng sala, ito ay nakabantay sa bawat sulok. Ang lihim na nakaraan na nag-uugnay sa kanila, ang gabing yon sa masquerade ball ay tila may kulang pa. Isang detalye na maaaring maging dahilan ng kanilang tagumpay o ng kanilang tuluyang pagkawasak. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging manipis, puno ng tensyon na kayang pumutol ng bakal. Nakatayo sina Sarah at Damon sa gitna ng sala, magkahawak kamay habang inihintay ang pagdating ni Don Teodoro at Doña Victoria. Ang mga security guard ay nakapalibot, handang sumugod sa anumang hudyat. Nang bumukas ang malaking pinto, hindi lamang ang magulang ni Sarah ang pumasok, kundi pati na rin ang mga magulang ni Damon. Ang mukha ng matanda ay seryoso, walang emosyon na mababakas na lalong nagpalakas sa kaba ni Sarah. Sarah, Damon, boses si Don Teodoro ang bumasag sa katahimikan. Alam niyo ang dahilan kung bakit kami naririto, tapos na ang inyong laro? Naramdaman ni Sarah ang paghigpit ng hawak ni Damon sa kanyang kamay. Hindi to laro, Dad. Ito ang buhay namin. At hindi ko ibibigay si Sky sa inyo. Matapang na sagot ni Sarah kahit ang kanyang tuhod ay nanginginig. Ang akala niyo siguro, pagpapatuloy ni Doña Victoria, ang ina ni Damon. Habang dahan-dahang lumalakad patungo sa kanila, ay narito kami para kunin si Sky at paghiwalayin kayo. Ganyan ba talaga ang tingin niyo sa amin? Na wala kaming puso? Natahimik si Sarah. Ito ba ang bitag? Akala niya ilalayo na si Sky at siya'y pipiliting bumalik sa pagiging sunod-sunuran ng kanyang ama. Dad, Mom, nagsalita si Damon, ang boses puno ng babala. Kung susubukan niyo man lang hawakan ng bata, kalimutan niyo ng pagkakaroon ng anak at apo. Sisirain ko ang inyong mga reputasyon sa parang hindi niyo na makakabangon pa. Sa halip na magalit, isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa labi ni Don Teodoro. Tumingin siya sa kanyang asawa at pagkatapos sa mga magulang ni Damon. Damon, Serafina, panimula ni Don Teodoro. Ang kanyang boses na dati puno ng dahas ay naging malambot at halos paos. Sa loob ng 5 taon ang tanging layunin namin, siguraduhin ang susunod na tagapagmana ng ating mga imperyo ay hindi lumaking tulad ninyo, naluhod sa luho at walang alam sa tunay na halaga ng buhay. Napanganga si Sarah. Anong ibig niyo pong sabihin? Lumapit si Doña Victoria kay Sarah at dahan-dahang hinawakan ang kanyang pisngi. Sarah, anak, ang pagkakalayo niyo kay Sky ang pinakamahirap na desisyong ginawa namin, pero kailangan niyo itong maranasan.
Kailangan mong matutunan ang hirap ng pagiging yaya, ang pagtitiis sa isang batang spoiled, at ang sakripisyo ng isang ina na walang katulong. Kung hindi mo nararanasan ang maging yaya ng sarili mong anak, hindi mo kailanman mapapahalagahan ang pagiging ina. Kayo? Kayo ang nagplano nito? Gulat na tanong ni Damon. Hindi lang ito pagpapalaki, ito ay pagsubok. Dagdag ng ama ni Damon. Ang mana, ang mga shares, ang kumpanya. Lahat ng yan walang saysay kung ang tagapagmana ay isang taong walang puso. Pero nitong mga nakarang araw, nakita namin ang pagbabago. Nakita namin kung paano mong ipinagtanggol si Sky, Sarah. Nakita namin kung paano mong binuo ang pamilyang to sa kabila ng lahat. Biglang lumapit si Sky mula sa likuran ni Sarah. Tila naramdaman ng pagbabago ng aura sa silid. Lumuhod si Don Teodoro sa harap ng bata at hinaplos ang ulo nito. I apologize, Apo, kung hindi mo kami nakasama ng matagal. Pero kailangan naming siguraduhin ng iyong mommy at daddy ang magiging karapat-dapat na magpalaki sa'yo, sabi ng matanda. Di mapigilan ni Sarah ang mapaiyak. Lahat ng galit niya sa kanyang ama ay unti-unting napalitan ng relief. Di pala siya pinarurusahan, siya pala ay hinuhubog para maging isang tunay na ina at kapareha ni Damon. So ibig sabihin hindi niyo na kami paghihiwalayan? Tanong ni Sarah habang umihigbi. Bakit naman namin gagawin yon? Tanong ng kanyang ama sa bayakap sa kanya ng mahigpit. Nakita namin ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Di lang kayo magaling na negosyante kundi magaling na mga magulang pa. Yon ang pinakamalagang mana na may bibigay namin sa inyo. Ang mansyon na dati punong-puno ng tensyon na puno na isang malalim na kapayapaan. Sa pagkakataong yon, ang mga Villion at Monteverde na dati magkaaway ay nagkaisa para sa isang layunin, ang kinabukasan ng kanilang pamilya. Habang nakatingin sa kanilang mga magulang, hinawakan ni Damon ang kamay ni Sarah at Sky. Tapos na ang pagpapanggap, Sarah. Oras na para simulan ng totoong buhay. Ngumiti si Sarah, isang ngiti na walang halong katarayan, kundi puno ng pag-asa. Sa wakas, ang Ice Princess ay natunaw na at sa halip ay isang batang babae na handang harapin ang mundo kasama ng kanyang pamilya ang natira. Matapos ang emosyonal na pagharap sa kanilang mga magulang, tila nakahinga ng maluwag ang buong mansyon. Ang mabigat na tensyon na bumabalot sa bawat pasilyo, ang mga lihim, ang takot at ang banta ng paghihiwalay ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Ang mga Villion at Monteverde na dati tila mga nagbabangga ang tectonic plates na handang magbaguho ng mundo ng bawat isa ay nagkasundo na rin sa wakas para sa kapakanan ng mga apo at ng kinabukasan ng kanilang mga imperyo. Nang gabing yon, matapos may hatid ni Sarah at Damon si Sky sa silid nito, nanatili ang dalawa sa veranda. Ang simoy ng hangin ay malamig, dala ng paparating na amihan. Ngunit ang init na namumuo sa pagitan nila ay sapat na para paglapitin ang kanilang mga katawan. Sa malayo nakikita ang mga ilaw ng syudad na tila mga bituin na bumaba mula sa lupa. Hindi ko akalain na aabot tayo sa puntong to, Sarah. Bulong ni Damon habang nakatingin sa malawak na kalangitan. Uminom siya ng kaunti ng mamahaling wine. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa babaeng kanina lamang ay tinuturing niyang yaya at ngayon reyna ng kanyang puso. Akala ko noon, ang yaya na kinuha ko ay isang babaeng walang pakialam sa mundo. Pero ang totoo, ikaw pala ang babaeng matagal ko nang hinahanap sa bawat sulok ng panaginip ko. Ang bawat pagtatagpo natin, kahit na puno ng katarayan, ay isang paalala ng tadhana ay may plano para sa atin. Lumapit si Sarah. Ang kanyang mga kamay dahan-dahang gumagapang sa braso ni Damon. Akala ko rin, Damon, na ang pagiging Ice Princess ang tanging paraan para mabuhay. Pero nung naging yaya ko ni Sky, nung nakita kong pagmamahal niya at ang suporta mo sa kabila ng lahat ng kasinungalingan ko, doon ko na-realize na ang tunay na kayaman ay wala sa pangalan o mana, nasa inyong dalawa. Hinarap siya ni Damon. Ang kanyang mga kamay humawak sa bewang ni Sarah. Hinihila to ng mas malapit hanggang sa wala na silang pagitan. Sarah, mahal kita. Hindi lang dahil ikaw ang ina ng anak ko, kundi dahil ikaw ang tanging tao na kayang tumingin sa akin na hindi ko nakikita bilang isang CEO, kundi bilang isang lalaking may puso. Mahal din kita, Damon, sagot ni Sarah. Sa mga sandaling yon, wala nang mga pagpapanggap, wala nang mga lihim. Ang bawat bahagi ng kanilang nakaraan ay parang mga piraso ng puzzle na sa wakas ay nabuo na. Ang kanilang pag-uusap na balita na isang mas malalim na koneksyon.
Ang mga labi ni Damon ay dumampi sa noo ni Sarah, pababa sa kanyang pisngi. At sa wakas sa kanyang mga labi. Ang halik na iyon ay hindi na nagmamadali. Ito ay puno ng pangako at pagsuyo. Sa gitna ng dilim at mga ilaw ng syudad sa malayo, ang dalawa ay nag-iisang dibdib. Sa bawat haplos at bawat bulong ng pagmamahalan, tila binubura nila ang lahat ng sakit, pagod at mga luha na kanilang pinagdaanan sa nakalipas na 5 taon. Lumipas ang mga buwan at naging maayos ang lahat. Ang Villion Group at Monteverde Empires ay nagsanib puwersa at si Sarah ay muling bumalik sa mundo ng negosyo bilang isang respetadong executive, habang si Sky ay lumaki bilang isang masayang bata. Isang umaga habang nag-aagahan sa gitna ng marangyang dining hall ng mansyon, biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo si Sarah. Ang amoy ng kape na dati niyang kinahuhumalingan ay biglang nagpabaliktad ng kanyang sikmura. Mabilis siyang tumakbo sa banyo habang nag-aaralang sumunod si Damon. Ang kanyang puso ay nagtatalon sa kaba at saya. Sarah, ilang linggo ka na ring matamlay at laging nahihilo, sabi ni Damon habang iniaabot ang box ng pregnancy test. Kailangan nating masiguro kung ano ang nangyayari. Di ko nakakayanin kung magkakasakit ka pa. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Sarah mula sa banyo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at ang muka ay puno ng saya. Pinakita niya ang test, 2 pulang guhit. Damon, buntis ako? Bulong ni Sarah, ang tinig ay nanginginig sa labis na kagalakan. Niyakap siya ni Damon ng napakahigpit. Ang kanyang mga mata ay naluhana sa tuwa. Ang bawat halik na ibinigay niya kay Sarah ay nagpapakita ng pasasalamat ng isa pang biyaya. Sa wakas, ang pamilyang matagal nilang hinangad ay nabuo na ng tuluyan. Ang mansyon na dati puno ng malamig na hangin at lihim, ngayon umaalingaw na sa saya at pangako ng isang bagong buhay. Salamat, Sarah, bulong ni Damon habang inahalikan ng kanyang tiyan. Isang pangako na sa pagkakataong ito, walang sino man na makasisira sa kanilang kaligayahan. Ang pagbubuntis ni Sarah ay naging sentro ng kasiyahan sa mansyon. Kung dati nababalot ang paligid ng malamig na hangin ng negosyo, ngayon napuno na ito ng kulay at kakulitan. Si Sky na ngayon ay isang masayahing bata ay hindi mapakali sa paghihintay sa kanyang magiging kapatid. Lagi niyang hinahalikan ang tiyan ni Sarah, nangangakong magiging pinakamagaling na ate sa buong mundo. 9 na buwan ang lumipas at isang gabi na puno ng ulan, ang mansyon ay muling nagising sa gitna ng kadiliman. Dinig ang mga hakbang ni Damon sa hallway at ang kanyang mukha ay baka sa matinding kaba habang inaalalayan si Sarah patungo sa kanilang sasakyan. Kaya mo to, mahal ko? Bulong ni Damon sa tenga ni Sarah habang hawak ang kamay nito ng mahigpit. Dito lang ako, hindi kita iiwan? Pagkalipas na ilang oras sa loob ng pribadong ospital, sa gitna ng pagod at mga luha, isang malakas na iyak ang bumasag sa katahimikan ng delivery room. It's a boy, anunsyo ng doktor habang inilalapit ang sanggol sa ina. Sa sandaling mahawakan ni Sarah ang bata, ang maliit na nilalang ay tila huminto sa pag-iyak. Dumilat ang mga mata nito, isang pares ng mga mata na kulay abo, katulad ng kay Damon. Si Sarah ay napangiti habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Ang pangalan mo ay Damon Monteverde Jr. o DJ. Lumipas ang mga taon at ang mga mansyon ng Monteverde naging saksi sa paglaki ng isang bata na tila isang kopya ng kanyang ama. Si DJ ay hindi basta bata. Sa edad na 5, imbes na maglaro ng mga laroang pambata, mas pinipili niyang maupo sa tabi ng kanyang ama habang sinusuri ang mga graph at spreadsheet sa laptop. Ang kanyang titig ay matalas, ang kanyang pananalita ay formal at ang bawat desisyon niya ay pinag-iisipan ng mabuti. Ugaling-ugali ng kanyang ama. Isang hapon, sa loob ng opisina ni Damon, abala ang CEO sa pag-aayos ng ilang mahahalagang kontrata. Si DJ na nakaupo sa isang silya na sadyang ginawa para sa kanya ay biglang bumuntong hininga. Daddy! Tawag ni DJ habang nakatingin sa screen. Ang quarterly growth ng Monteverde Industries ay tumas ng 15%, pero ang overhead cost natin sa logistics masyadong mataas. Kung ililipat natin ang distribution hub sa South, magkakaroon tayo ng 8% na savings. Don't you think it's a strategic move?
Napatigil si Damon sa pagsusulat. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang anak. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa mukha ng bata, ang determinasyon, ang talino, at ang lamig ng kanyang sariling otoridad doon. Napangiti ang CEO at tinaplos ang buhok ng kanyang anak. You're right, DJ. Saan mo natutunan yan? I read it from your files last night, Dad. It's simple mathematics, sagot ni DJ, nang walang kagatuling. Pumasok si Sarah sa opisina, dalang merienda para sa mag-ama. Nakita niya ang eksena at di niya napigilang tumawa. Narinig mo ba yon, Damon? Sabi ko sa'yo, he's your perfect miniature version. Ang katarayan mo, ang galing mo sa negosyo at ang pagiging seryoso mo, lahat nasa kanya. Tumayo si Damon at lumapit kay Sarah. Hinalikan ito sa noo. Pero ang puso niya, kay mommy niya nakuha yon. Kahit na seryoso siya, he never forgets to say I love you before he sleeps. Lumapit si DJ sa kanyang mommy at yumakap sa binti nito. Mommy, Daddy is right, but I think I also have your sense of fashion. This suit, I chose it myself. Tumawa si Sarah at binuhat ang anak. Ang mansyon na dati naging entablado ng kanilang pagpapanggap ay naging tahanan ng isang tunay na pamilya. Ang Villion at Monteverde ay hindi na ngayon magkaaway. Sila ay naging pundasyon ng isang imperyo na binuo ng pagmamahal sa katotohanan. Sa huling pagtingin ni Sarah sa labas ng bintana, sa tanawin ng syudad na dati tinitingnan niya ng may takot at lungkot, ngayon tinitingnan niya na ito ng may kapanatagan. Wala na ang Ice Princess, wala na ang yaya, ang natira ay si Serafina Monteverde, isang babaeng natutong magmahal, lumaban at magtayo ng sarili niyang kaharian sa piling ng taong nagpapabago ng kanyang buhay. At habang naglalakad ang pamilya palabas ng opisina, hawak kamay si Damon, si Sarah, si Sky, at ang munting si DJ. Alam nila na kahit ano pang dumating na bagyo, ang kanilang pundasyon ay matibay. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang pagkakamali 5 taon nang nakakaraan na naging pinakamagandang desisyon sa kanilang buhay. Wakas.